Magandang araw po sa ating mga ka-health and wealth. Ngayon po, meron po akong ibabahagi sa inyo na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan. Kung nakikita niyo po ito po ay mga gawa natin na natural deodorant perfumes. At pag-aralan po natin kung ano po ba ang mga contents ng perfume at deodorant na nabibili natin sa merkado. Kadalasan, yung mga nabibili natin ng perfume ay nakalagay lamang doon ay sa ingredients ay fragrance. At hindi kasi nila nilalagay yung ingredients kasi trade secrets po nila yon. Kaya pag nakita po natin na made from fragrance, ay most likely, according sa nabasa ko at sa na-research ko, ay synthetic sources ito. Fragrance o kaya perfume, synthetic sources po. Lahat ng mga ito. At may mga risk ito na pwedeng mag-cause ng rashes, itching, allergic reaction sa ating katawan, sa ating balat. Yung iba pang risk ay respiratory issues, headache, asthma, nagtitrigger siya ng asthma, headache, migraine, sinus irritation, tsaka hormonal imbalances. Yung hidden toxin ng fragrance ay tinatawag na phthalates, kung saan ito ay content ng ginagamit nila sa plastic para maging flexible yung plastic. Sa perfume naman, nagagamit ito para maging long-lasting yung scent. Kaya makapit at matagal talaga matanggal yung amoy. Kahit buong araw, ilang araw ay hindi natatanggal yung amoy. Maliban na lamang kung nilagay na phthalate-free o kaya fragrance-free, yun, maganda yun sa ating kalusugan. At kasi pagka ganun, pwedeng ang gamit doon ay essential oils o kaya iba pang mga natural sources. Ang iba pang risk ng paggamit ng fragrance o kaya may content ng phthalate ay endocrine disruption, na binablock niya yung hormone, affecting fertility, puberty, tsaka reproductive health. Sa mga buntis naman, nalilink ito sa developmental issues ng mga babies at possible carcinogen link. Pag carcinogen, associated siya sa cancer at harmful siya sa environment din natin. Sa deodorant naman, yung kadalasang nabibili natin ay gawa ito sa tawas o kaya doon sa alum salts. Napansin ko, dati nung gumagamit ako noon, ay nangingitim yung kilikili ko, tsaka nai-irritate yung skin ko, kasi nga salt, may halong salt, alum salt, tsaka ganun din yung sa tawas. According sa research, pag yung alum salt ay tinatrap niya yung pawis, kaya anti-perspirant din, ang tawag nila doon. At natatrap din yung bacteria, kaya lalong dumadami yung bacteria. Kaya napansin ko, hindi nawawala yung body odor ko before. Pero, mas lumalala siya. Kaya, tsaka, according sa research, nagkukos din ito ng breast cancer. Kaya nung nalaman ko yung mga bad effects nito sa katawan, trinay ko na gumawa ng sarili kong version ng perfume, natural perfume, na pwedeng gamitin deodorant. Kaya 2-in-1 ito, deodorant perfume, ang tawag ko dito, na made from natural at organic na essential oils, na at least mga 5 antibacterial essential oils at meron din itong moisturizing content, kaya hindi ito nakakaitim ng balat, kundi napansin ko nag-i-even yung tone ng skin tone ng balat ko dito sa kilikili. Kaya yun ang kagandahan at ang maganda ay nakaka-relax siya kasi mabango, therapeutic, aromatic, yung parang kang nasa spa, ganun, na nagpapaspa. At pag gumamit ka nito, spray mo lang siya sa kilikili, o kaya sa damit, pwede mong amuyin anytime, o kaya sa balat, ganyan. Okay naman siya sa may sensitive skin. Pero kung super sensitive yung skin nyo, tingnan nyo lang. Kasi sensitive din naman yung skin ko, pero okay naman sa akin. At yun, ang bango talaga, mabango. Iba-iba yung scent niya, may woody scent, may flowery scent siya, may minty scent, gano'n. At kung gusto nyo i-try, ilagay ko yung link sa ibaba para tingnan nyo kung hiyang sa inyong balat. Kung hindi namang hiyang sa inyo, ay stop nyo lang. Kasi yung iba kasi, sobrang sensitive yung skin nila, hindi nila hiyang kahit natural na mga sangkap. Pero ang kagandahan pag natural, stop mo lang. At pwede kayo magpa-consult sa inyong mga dermatologists o yung mga doctors ninyo. At ito lang yung babahagi ko sa inyo na may natutunan po tayo about sa perfume at saka sa deodorant. Thank you at God bless po sa ating lahat.